Alright, ako na naman mga kaibigan, ikaw na naman, nandito na naman tayo, update na naman tayo kay Pastor Apollo Quiboloy. Pastor Apollo Quiboloy, hindi daw pauuli ng buhay, ayon sa mga marites. Okay, ito na. Manhunt operation kay Quiboloy ikinasa na sa Davao. Ikinasa na po ang manhunt operation ng mga otoridad laban po kay Apollo Quiboloy na nahaharap po sa patong-patong na kaso. Ayan ang mga kaibigan, maliwanag na narinig natin ay ikinasa na ang manhunt operation ng mga pulis Davao dito kay Pastor dahil nga itong si Pastor ay nanatiling matigas. Okay? Matigas na matigas, ayaw lumabas. Ayaw magpakita sa batas. Po ang manhunt operation ng mga otoridad laban po kay Apollo Quiboloy na nahaharap po sa patong-patong na kaso. Tanging si Quiboloy na lang po kasi ang hindi pa sumusuko sa 6 na subject ng pong warrant of arrest na inilabas ng isang korte sa Davao City. Naku. Detalye ng ulat yan, may live report si Mar Gabriel. Mar? Mar Gabriel, pasok! Ano na ang Yes, balita? nagpapatuloy ngayon yung koordinasyon ng otoridad Ayan mga kaibigan ha, live, mainit-init pa, live na si Pastor Apollo Quiboloy ay kasalukuyang minamanhan. sa mga abogado nitong si Apollo Quiboloy para nga sa kanyang kusang loob na pagsuko. Oras naman daw na mapatunayan na may nagkakanlong sa kanya ay maaari din silang maharap sa kaso. E paano kung ang nagkakanlong ay si X? Mahaharap din sa kaso? Yun lemang, okay? Medyo talagang si Pastor, tingin ko ay talagang hindi pa uhuli nga. Tama ang mga marites, mga kaibigan, hindi susuko si Pastor sa mga kapulisan, okay? Okay, ito na, manhunt Sinadya operation. ng mga operatiba ng Davao Police, CIDG at National Bureau of Investigation ang resort na ito sa Samal Island na pag-aari ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy para isilbi ang kanyang warrant of arrest. Pero wala doon si Quiboloy, kaya nag-iwan na lang sila ng kopya ng warrant. Kaninang umaga, nagtungo rin ang otoridad sa Tamayong Prayer Mountain sa Davao City, pero wala rin daw doon si Quiboloy. Ganon. Una na rin silang nagsilbi ng warrant of arrest sa Kingdom Compound kahapon, kung saan ang administrator at abogado lang ni Quiboloy ang humarap sa kanila. There is a possibility na maaaring wala po siya sa ngayon sa Ayan mga kaibigan ha, si PCOL, Jen Pajardo, PNP spokesperson ng Davao. Okay? Alright, ay Quezon City, ng kapulisan pala, hindi pala sa Davao. Pero ganun na rin. Okay, continue. Davao region. But then again, I would like to take this opportunity nga na manawagan kay Pastor at sa kanyang mga mahal sa buhay, kaibigan at mga supporters at pati na rin po sa kanilang mga abogado na ito naman po ay ang mga warrants of arrest po na ito, inisyo naman po ng ating korte ay bigyan po natin ito ng respeto at sana nga po through the intercession po ng kanyang abogado ay hakapin na lamang po niya ito. Anyway, available naman po itong mga kaso po na ito. Yung problema dito mga kaibigan, okay? Paano kung wala ng respeto si Pastor at ayaw na talagang humarap? Ayaw magpakita, natatakot ang the Son of God sa batas ng Pilipinas. Baka nga naman, siguro isip-isip din ni Pastor. Kung susuko ako, baka diretso na ako sa kulungan ito. Hindi na makalabas. OMG naman talaga. Kaya ito si Pastor, kutob ko talagang natatakot ito. Natatakot ito mga kaibigan, ha? Ayan dalawa na, okay? Dalawa na ang inilabas na warrant of arrest kay Pastor Apollo Quiboloy na talaga namang hanggang ngayon ay natiling palaisipan sa kapulisan kung nasaan si Pastor. Continue lang ha, continue lang. 200,000 piso ang itinakdang piyansa ng korte para sa kasong sexual abuse, habang 80,000 piso naman para sa kasong child abuse. Naku, dalawa talaga mga kaibigan. Maliwanag pa sa sikat ng araw na dalawang kaso ang haharapin ni Pastor. Child abuse at ano ba yung isa na yun? Medyo na ano ko. Okay, ano natin. Dalawa, okay? Kung piso ang itinakdang piyansa ng korte para sa kasong sexual abuse, sexual abuse. habang 80,000 piso naman para sa kasong child abuse. Puro abuse. Kahapon, una nang sumuko at naghain ng piyansa ang tatlo sa mga kapwa-akusado ni Quiboloy. Kaninang umaga, kusang loob na ring sumuko ang dalawa pang akusado na sina Jacqueline Roy at Ingrid Canada. Umaasa ang otoridad
na kusang loob din na susuko si Kibuloy. Hopefully, sana nga, today, tomorrow, lulutang si Pastor Kibuloy. Ayan mga kaibigan, si PB General Alden Delbo. Okay, General ito na nagsalita na nagwi-wish nga sa sambayanan ay kay Kibuloy na sana nga ay lumutang. Inulit ko lang, okay? Continue lang. Discharges kasi ang mga taong nakasama niya dito sa warrant na ito, yung 5 ay all accounted for na. Siya na lang ang hindi pa. Alam natin marami pong sumusuporta sa kanya and we are hoping and praying na cooler heads will prevail para po hindi po tayo humantong po na magkagulo po ang sa parte po ng mga police o other law enforcement agencies po na mag-i-implement po nitong wakan sa pares po. Sa ngayon, nagpapatuloy ang manhunt operation ng binuong tracker teams para tugisin si Kibuloy. Naku, tugisin na. Grabe ito. Kanina manhunt, okay? Ngayon naman tugis-tugis na. Paano yan, Pastor? Ayaw mo kasing umarap, ha? Ang taong bayan ay nakanganga sa iyo. Ibig sabihin ay nakanganga, nakaantay, okay? Nakaabang ng paliwanag mo kung ginawa mo mga talaga ang mga bagay-bagay at mga pangyayari na may reklamo sa iyo, okay? Kasi nga yung babae ha na member, yung mga hindi nakakalam ay nagreklamo dito ay member din ni Pastor Apollo Kibuloy na ginawa niya ng something, okay? Continue lang ha. Na pinaniniwala ang hindi pa nakakalabas ng bansa. Tuloy din ang koordinasyon nila sa mga abogado para kumbinsihin ito na harapin ang kanyang mga kaso. May babala naman ang PNP sa mga posibleng nagkakanlong kay Kibuloy. We want to appeal for those taking care kaya nagkakanlong po o nag-accommodate po kay Pastor Kibuloy. Ang pinagkaiba po nito sa wakan sa pares na inisyu po ng Senate ay maaari po kayong maharap sa kaso. Ang isang tao po o sino mang individual na magkakanlong sa isang taong pinaghahanap po ng batas ay maaari po kayong mapaila ng kaso po harboring ay wanted persons po. Ay ganon. Paano nga kung kinakanlong ni X? Okay, halimbawa lang ha. Halimbawa nasa bahay ni X si Pastor Kibuloy. Nako. Nakakatakot yun. Kasi nga si X talagang mapapalaban. Kung mapapalaban, ganon. Parang nagsalita na ito ng ay talagang ito, ayaw ibigay, ganon. Alam na, baka magkaganunan. Rataratan, okay? Paano yan? Nagbabala na ang PNP. Sa nagkakanlong kay Kibuloy. OMG, nakakatakot to mga kaibigan. Kasi nga itong si Pastor nananatiling matigas. Ayaw lumabas. Continue lang. Samantala, ayon kay General Delbo, nakipag-ugnayan na sa kanila ang Office of the Sergeant at Arms ng Senado para sa pag-aay ng arrest order laban kay Kibuloy. Anumang araw ay darating daw sila sa Davao. Mayroong 3 area na rin dyan, but I'm not a lawyer to speak really on that. The lawyers, to talk about it. Basta kami, kung pupunta dito ang Office of the Sergeant at Arms, armed with that arrest order, we will be more than willing to assist them. Kasi nga mga kaibigan, isang pala sa Pilipinas ito. Pag hindi umarap ito sa Senado si Kibuloy, okay? Kasi ang batas ng Pilipinas talaga, pag ikaw ay pinatawag, mapabarangay man or mapa iyong bayan, okay? Halimbawa, pinatawag ka ni kapitan, ay dapat kang humarap. Pinatawag ka ni mayor, ay dapat kang humarap, sumunod ka sa batas ng Pilipinas. Pinatawag ka ngayon ng Senado, ito nga, nangyari kay Kibuloy, okay? Na nakatutok ang sambayan ng Pilipino, ay dapat talagang humarap si Kibuloy or yun na nga, lumabas siya. Kasi nga, pag hindi siya lumabas, ay ganun pala, gagayahin niya ng mga tao. Hindi nyo kinaya si Pastor, ganun ang isipin ng tao. Ang dami-dami nyong kapulisan, hindi nyo kayang ipalabas si Pastor. Paano yan? Ganun. Di ba? Yun ang tinatawag na para mo na rin sinampal ang pagiging isang Pilipino mo. Pag hindi nga umarap itong si Pastor. Okay? Continue lang continue lang. Pasensya na kayo mga kaibigan sa grammar kong sampal. Okay? Tao lang. Okay? Continue lang Galaw-galaw.
Ali, tiniyak naman ng Davao Police na hindi nila bibigyan ng special treatment itong si Apollo Kibuloy. Nangako rin sila sa mga tagasunod at mga taga-suporta nito na poprotektahan nila yung kanyang mga karapatang pantao. Ali, Yun naman pala yung pastor, lumabas ka na pag ganyan, okay? Okay, safe na safe ka siguro. Okay, continue lang. Mar, itong tanong ko dito sa babala ng PNP, no? Binantaan nga yung mga tao na nagkakanlong dito kay Kibuloy. Yan Dahil na. napakahirap na magtago. Yan ang sabi ko, yan nagbanta na ang PNP niyan, okay? Na kung sino man ang paano yan? Ay paano kung si X? Nang nag-iisa nang walang tulong ng iba dyan. At yung harboring a criminal, mabigat bang kaso yan? Siyempre. well, Ali, yung harboring a wanted person, bumabagsak yan dito sa Presidential Decree 1829. Ay magpo-fall yan under dito sa obstruction of justice. May katumbas yan, Ali, na 4 hanggang 6 na taong pagkakakulong at 1,000 hanggang 6,000 pisong multa. Naku, ay payat lang palang pulta. 1,000. Ano ba yun? 1,000 hanggang 6,000. Kaya lang yung kulong, mga kaibigan, medyo mabigat yon. Kaya lang yung multa, medyo magaan. Kasi nga, kung mumulta kay Pastor Apollo Kibuloy, ay pansit lang yan. Barya lang yan kay kay Pastor. Ulitin natin O 4 hanggang 6 na taong pagkakakulong 4 hanggang 6. Medyo mabigat yon mga kaibigan. Kaya lang yung multa ha. at 1,000 hanggang 6,000 pisong multa. 1,000 So lang. pag ikaw ay napatunayan na nagkakanlong ng isang wanted person at pinipigilan mo itong mga otoridad na isilbi yung warrant of arrest o yung pagkaka-aresto sa kanya, binibigyan mo siya ng accommodation o ika nga ay safe haven, ay may tuturing ka at o maaari kang masampahan nitong nasabing kaso. Yan na. Okay, yari na ang nagtatago, tumatago kay Pastor o nagkakanlong. Okay? Nako, magulo ito mga kaibigan. Kasi nga, si Pastor, paulit-ulit nananatili daw palaban. At hindi daw pauhuli ng buhay. Ganon, ganyan. Yun ang lumalabas sa social media. Tayo naman, nagre-reaction lang tayo dito. Bahala na sila. Nakikimaritis lang tayo dito. Di ba? Alam na. Okay, hanggang dito na lang. Continue pa. Oo nga, Mar. Naku, parang wala pa tayong naulinigan, na meron ng bounty. Wala pang reward, sa sino Wala pa, reward. Pero si Pastor, nagpa-reward na. Nauna na. Kasi nga, sabi ni Pastor, kung sino daw ang makakahanap kung nasaan siya, ay ibibigyan niya ng 1,000. Di ba reward yun ni Pastor kung sino makakahanap? Ganon. Kung sino ang makakapagturo kung nasaan ako, okay? Ganon ang sabi ni Pastor, ay bibigyan ko ng 1,000. Alright? Nako, ay pag ayan, kayo mga kaibigan, kung alam nyo kung nasaan si Pastor, bibigyan kayo ng 1,000 niya. Okay, yan tinatawag na reward ni Pastor. Kaya lang itong reward kay Pastor, ay hindi pa natin alam. Ito na, continue pa rin magbibigay ng impormasyon at makapagtuturo kung saan siya nandun. Wala pa tayong nababalita ang reward. Wala. Nga pa. Well, sa ngayon, wala pang reward day na lalabas para nga sa ika-aresto nitong Pero ang Amerika yata, alam ko, meron na Kasi nga, may kaso yan sa Amerika hindi natin alam kung meron o wala. Pero ang pagkalam ko, meron na. Continue lang. Kibuloy dahil ayon sa otoridad, binibigyan pa nila ng tsansa na kusang loob na sumuko gaya nga nung kanyang mga co-accused. Actually, patuloy yung pakikipag-usap nitong Davao at nitong NBI operative sa mga abogado niya para kusang loob siyang isuko at sa ganon ay maiproseso at maiharap sa korte para doon sa pagpapatuloy nung pagdinig dito sa kanyang mga kinakaharap na kaso. Yan mga kaibigan, narinig natin na si Pastor Apollo Kibuloy ay binibigyan pa ng tsansa ng mga kapulisan na sumuko na nga. Huwag na matigas ang ulo. Sumunod na sa batas ng Pilipinas para naman tayong lahat mga Pilipino, mga kaibigan, ay gayahin siya. Okay? Siyempre, tulad ng sinabi kong paggaya sa kanya, yung pag pinatawag ka ng mayor, ay sumunod ka. Okay? Pag pinatawag ka ni kapitan, kasi nga ikaw ay pasaway sa inyong barangay at may reklamo sa iyo, ay sumunod ka. Harapin mo ang nagreklamo sa iyo. Kaya lang itong si Pastor
ay paulit-ulit nga mga kaibigan pinapatawag sa Senado, okay, ni Risa Hontiveros or Senadora Hontiveros. Kaya lang ay talagang nanatiling pasaway. Ha? Continue lang, continue pa. Bagaman napuntahan na ng mga otoridad yung tatlo sa mga kilalang property nitong si Kibuloy dyan sa Davao Region, ay umaasa sila na may mga taong makikipagtulungan sa kanila na magbibigay ng impormasyon kung nasaan talaga itong si Kibuloy. At kung dumating ang panahon na yon, ay maaari daw silang mag-proceed doon sa susunod nilang hakbang o yung pag-ahay naman ng search warrant para nga kung sakaling sigurado na nasa isang partikular na lugar itong si Kibuloy ay may mga dokumento sila para pasukin itong nasabing lugar at isilbi sa kanya yung warrant of arrest. Talaga naman ito si Pastor. Biruin mo itong mga kapulisan ay nahihirapan na hanapin si Pastor. Ayun, 3 location na ni Pastor. Ha? 3 pag-aari ni Pastor ang hinalugad na siguro ng kapulisan na pinuntahan. Ay nanatiling wala. Isang himala, nawawala si Pastor. Ha? Saan kaya tumago yun? Isip-isip ko talaga kung saan tumago eh. Kasi nga, pag nahulaan ko kung nasaan si Pastor, baka may 1,000 ako. Ay, Diyos ko, Marimar Pulgoso. Kasi nga kawawa rin naman yung mga pulis. Pag hindi, siyempre, isipin niya, pag hindi nyo nahanap si Pastor, yung mga marites, na ganon, hindi nyo mahanap si Pastor, nandyan lang yon. Ano kayo, bayaran? Siyempre, may nag-iisip ng ganyan. Kawawa rin naman sila kasi ginagawa nila, ang trabaho nila, utos lang ito ng Senado. Ngayon, siyempre, yung mga marites, marami siyempre, negative na agad. Ay, tinatago nyo, ayaw nyo lang talaga hanapin, bakit hindi nyo makita, bakit ganyan, bakit ganon. Siyempre, pero sa tingin ko naman ng mga kapulisan, mga kaibigan, ay ginagawa talaga nila ang lahat para ito si Pastor Kibuloy ay lumabas. Continue lang, continue, may clip pa. Continue pa. Klaro. Okay, maraming salamat, Mar Gabriel. Okay, maraming salamat na mga kaibigan. Hanggang dito na lang at bahala na kayo. Inuulit ko, reaction video lang ito dito kay Pastor Apollo Kibuloy na talaga namang hanggang ngayon ay yun na nga, manhunt operation ay patuloy pa rin dito kay Pastor. Okay, hanggang dito na lang. Subscribe my channel. Don't forget, anong masasabi nyo? Comment lang. Bye-bye. Thank you.